Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, Elementals, and Holy Spirit. Okay, syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa new subscribers, maraming salamat po sa maraming salamat po sa pagpili no, ng ating YouTube channel. And again, para po sa mga baguhan, ako po ay isang tarot reader, ako po ay isang oracle reader, divine healer, and also ritualist, no? So sa mga gusto po magpabasa one-on-one, mapa-online man po 'yan or walk-in, by appointment po tayo. Wala pong rush. Okay? After the payment po is talaga po magbibigay po ako ng line up for you. Pero hindi naman po 'yan matagal. So, kailangan po dito is willing to wait para po sa mga schedules. And sa mga gusto naman po magpa-healing, especially po kung emergency, hindi ko naman po talagang pwedeng tanggihan yan kahit po rest day ko pa po. Basta po emergency, hindi ko po pwedeng tanggihan yan. So, sa mga ganun din po, walk-in, especially po pag walk-in, by appointment po ako pag walk-in. Kasi nga po, meron din po ako nakaschedule for online. So, hindi po pwedeng pagsabay-sabayan po yung schedule. And sa mga gusto pong mag-avail ng ating miracle oil, which is yung pangkalahatan, which is panggamot at pangontra po sa kulang, barang, lason, usog, gayuma, eto po. Okay, pero hindi po yan yung bote. No, hindi po yan yung bote. So, meron po tayong malaking bote talaga. Ito lang po yung personal use ko. Pero andito po yung small one. No, which is pwede nyo po siyang ilagay sa bag. So, ito po is umaapaw po to. So, pag once na umapaw po to, either meron pong aswang, ganyan, or mga bad elementals na talaga nandiyan sa paligid ninyo, kulam, yan. So, ito po aapaw po to. Or medyo, may makikita po kayo dyan parang mga maliliit na bubbles. No? May malalaki, may maliliit na bubbles po dyan kayo makikita sa loob. No? And sometimes po talaga pag hinawakan nyo po yan, ang glass po is malamig. Pero pag ito po hinawakan nyo at kayo po may sapi, o may something po na spiritual sa inyo, is mainit po nyo siyang mahahawakan. And makikita nyo po parang nagmo-moist na po yung, nagbabasa-basa po yung kamay nyo. And what else pa ba? Okay, so ito is pang ano din, external and internal actually ng physical na sakit. Okay, so i-cleanse nyo po yan, iihin nyo yan, or ipupupo ninyo, or pagpapawisan po kayo. Pagka, kasi po edible naman po siya, so pwede nyo po siyang inumin, at least kalahating kutsarita lang po, no? Or kutsara, depende po sa condition po ninyo. So, syempre po sasabihin nyo naman din po sa akin kung ano po yung condition nyo. So, bibigay po ako ng instruction dyan sa mga nag-a-avail po nito. Pag spiritual po, no? Okay? Ganun din naman po sa sa physical. O halimbawa po may kate-kate, may sugat, may mga parang duda kayo na physical. So, meron po tayong pamamaraan na tama dyan. And what else? Okay, so ito pong YouTube channel to is magsisilbi pong gabay to sa inyo sa araw-araw para po makapagbigay ng dagdag kaalaman sa lahat. No, ito po is kasi is para po to sa mga nakakaramdam, nakakakita, nakakaamoy, nakakarinig na hindi naman po nararanasan ng iba. Tipong meron po kayong mga lahi na manggagamot, manghihilot, manghuhula, o kahit ano pong mga activity pagdating po sa spiritual. Ito po is para sa inyo. And welcome to Angel Whisper 11 YouTube channel. Okay? So, now is we need, syempre, dasal-dasal po muna tayo. And, nagdaan po ang Ash Wednesday, hoping na lahat po kayo nakapag-visit, ask forgiveness po kay God, no, kay Jesus Christ. And, ano po natin, alam niyo po yung tipong sa mga Katoliko po, no, is napakasagrado po itong araw na ito. And, hoping po na kahit naman po, no, ako ay makikiusap, no, kahit po ngayon po nga parating na mahal na araw is ibigay po natin yung oras natin ng full kay God. Yung sa iba po kasi, syempre sasabihin dyan is andito po yung kasi nagtatrabaho po ako, kasi po dahil kong ginagawa sa bahay, ganito ganyan. Marami pong pamamaraan ng pag-aayuno, no? Marami pong paraan ng pagsisisi kung paano po natin pagsisisihan yung mga ginawa natin.
So, nasa sa inyo po yan, ano? Pero andito po yung sinasabi ko po sa inyo na kumbaga, ito rin yung time, no? Sa mga nag-attend po ng mass, hoping hindi lang po basta nag-attend ng mass, sana po isinapuso nyo po lahat, especially po yung homily, yung salita ng Diyos, yung sermon ng pare, yun po, no? And, ninamnam po ninyo nawa yung spirito na nando doon sa simbahan, yung holiness, no? Yun po. Okay, so let us pray. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño. Pakibasbasan po rin yung napakalakas sa kapangyarihan balandugo ba ng ngalan ba ng Espiritu mga cards na ito para po makapagbigay ng mensahe sa akin po nagkapanood at nang sa ganun po masagot ko ang kanilang mga katanungan. Naway kami po patuloy na bigyan ng kaligtasan po sa araw-araw at bigyan po ng iwas po sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Lalong-lalo na po ang mga espiritual. Naway bigyan niyo po sila ng awareness sa lahat ng bagay po. Talas ang pagkaramdam, talas ang pag-iisip, talas ang paningin. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, syempre, sa mga makaka-resonate po at hindi pa naman po kayo nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating mga readings. Okay? So, tingnan po natin kung ano yung energy nyo ngayon, ano? Medyo ligaga po ako ngayong araw na to kasi Ash Wednesday nga po. So, since late na nga po ako natutulog, tapos magigising po ako ng late na rin, syempre. So, nagpapagising po ako kanina ng 12, pero nagising din po ako ng parang magwa 1 o'clock na ata ng hapon. So, dali-dali po ako nagdasal ng alas 3 dahil po 6 o'clock is magsisimba naman po kami. And, naisa katuparan ko naman po. And I'm so thankful to God. Kasi po talaga namang, ramdam na ramdam ko po sila doon. Grabe. Ang lakas po. Okay, dust it off. First card. What else? Intimidating, threatened, bothered. Ooh. Anything else po? Ano guides? Meron pa ba? Wale. Ching. Okay, may ching ano. Okay, so that's it off. So now, parang same, almost the same. No? Kung itong tatlong cards na to is i-compare ko to sa last 2 readings po na nangyari nito mga nakaraan. It's about the person, it's about my collective na tipong nakaka-experience po talaga ng zero balance. As in, nandito po yung for some of you, maybe hindi pa po said na said, but almost. Okay, but almost. No? So, meron daw po kayong dapat parang alisin sa buhay. Meron po kayong dapat iwasan sa buhay. Meron po kayong dapat dust it off. Parang alam niyo, syempre, papagpagin nyo, di ba? So, ibig sabihin, alisin nyo po. No? Alisin nyo po sa buhay nyo. Sa tingin nyo po nga, hindi po maganda na sa pakiramdam ninyo. Hindi na po maganda sa paningin ninyo. Dust it off. Punasan nyo, alisin nyo na. Dinisin nyo. Kumbaga kayo na rin po ang maglinis. No? Para makita nyo po. Ito po kasi ang pinapakita po dito. Ano po yung dinadust it off niya is yung halaman. Di pa po yung mga halaman po is mga alikabok po yan. Especially kung nasa labas or kahit po na indoor, yung mga indoor plants, naalikabukan pa rin po yan. So dito po para po lumabas ang ganda or kintab o yung kulay po ng halaman, kailangan po natin punasan yan para po maging fresh po ulit at maganda po sa liwanag ng mata natin. And ganoon din po sa energy. So, ganun din po ang gawin ninyo. Para po maging magaan po ang energy ninyo, kailangan nyo na pong iwasan yung mga taong yan or alisin na po totally yung mga tao or pag-uugali. Kung meron man po kayong pag-uugali na alam nyo po sa tingin ninyo parang pabigat rin lang. At sa tingin nyo, ito yung nagiging cause ng blockages sa buhay ninyo. Shopon na ite. Okay, shopon. Okay, shopon na yan. Okay? And now, andito yung talaga nasi-threaten ka na eh. No? Nasi-threaten ka na and talagang bothered ka na sa nangyayari sa buhay mo. No?
Kumbaga, andito na yung hindi mo na alam kung saan ka ba, ano ba, pagdating ba ng panahon, saan na ba ako pupulutin? Andito yung gusto mong umalis, andito yung gusto mong iwasan na yung mga ganito nangyari sa'yo or even tao, but you don't know how. No? Paano mo sisimulan, paano ka i-eskapo, mga tipong gano'n. No? So, may, all I can say sa ganyang sitwasyon mo no, is parang, if you're talking to God, make sure po na parang hindi lang po yung sarili nyo iniisip nyo. Or hindi lang po yung sarili, I mean, yung kayo lang. Alam niyo yun, yung parang hindi nyo na po iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Or parang ayaw mong gawin. No? Kung halimbawa pang minsan kayong pinagbigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon po ng pagbabago sa buhay ninyo. Pero iba po, yung pagiging sakim po ang pinairal ninyo. Babawiin niya po yan, pero mas matindi po ang kapalit. Kung lumulubog po kayo noon, at binigyan po kayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos Ama na mabago ang buhay nyo sa pamamagitan ng ibang tao na tinulungan ka, or maybe sa pagpupursige mo, binigyan ka ng pagkakataon na sige, total pagod ka na anak, pagbibigyan kitang iangat, tutulungan kitang iangat. Pero ano ang ginawa mo? Sinarili mo. Naging madamot ka sa karamihan. Na tanging inisip mo yung sarili mo lamang. Kung si God ang nagbagay sa iyo niyan, siya din ang magbabawi niyan. Pero yung bawi niya po dito is talaga namang sad-sad. So, the best thing you can do here is talagang mag-ask ka ng forgiveness kay God and wait for your time, no? Na talagang patawarin ka ni God. Yes, nagpapatawad po talaga si God. Wala naman po yan na hindi pinatawad. Lahat po tayo niyan is pinapatawad. No? Pero kung halimbawa pong paulit-ulit kayong humihingi rin ng tawad at pare-pareho at paulit-ulit nyo rin naman pong yung ginagawa ninyo. Aba, hangganan din naman. No? Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, ang bilis ng shifting. Kung dati po ang mga guides ninyo is angels, sa isang pitik, magiging devil po yan. Magiging demons po yan. Magiging itim po yan. No? Huwag po kayo magpakakampante na porke kayo po, patingin nyo, nagsisimba kayo, nananalangin kayo araw-araw, pero patuloy kayo gumagawa ng kasalanan, baliwala po yun. Niloloko nyo lang po sarili nyo. Kayo lang po ang magsasuffer nun. Pansinin nyo po yan. Sige po, ang dasal ninyo. Sige, sabihin na po natin sa ulado nyo po, memorize nyo po yung Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa sumasampalataya. Meron pa kayong malalim na intention na ibinibigay sa God. Kay God, pero andito po yung, after nyo pong magdasal, andito po yung gagawa kayo ng kasalanan na pareho lang nung nakahapon, parehas nung isang araw, parehas na po nung isang buwan. Na paulit-ulit lang po. Baliwala rin po yun. So, kaya ang nangyayari po sa inyo, lagi kayong butas ang bulsa, lagi pong walang laman ng kwarta ang iyong kawalitan. Okay? Yun po nagiging resulta. Actually, last year, parang may maganito akong readings din. Meron po akong, maybe may mga nakikinig po dyan na parang may ganito pong scenario. No? Okay. So, now is andito yung, for some of you, no, dahil nga po sa ganito po nangyari sa inyo, nati-threaten na po kayo, no, na possible po na baka mamaya, kung saan na po kayo pulutin, hindi na kayo makakain, may mga tipong ganun, no? Or baka mamaya tumira na lang kayo sa bundok, or worse, sa ilalim ng tulay, no? Mga tipong ganon, na talagang mamamalimos na po kayo. Kasi talagang wala, zero no? Zero. Because of meron nga po kayong still pag-uugali, or maybe nandiyo kayo sa tao na mali. At mali rin gawain ninyo. Kung hindi nyo po tatanggalin yan, mananatili po kayong ganyan. Okay, so, andito ka na ngayon, no? For some of you, nag-meditate or nag-pray, no? Again, kung wala naman po, di rin naman po galing sa puso at no action sa ginagawa ninyo, wala rin po mangyayari. Magagalit lang po sa inyo ang Panginoon. And we have the fishing comments here. Alam niyo, parang dito, ang kailangan nyo pong gawin is, kung ano man po yung, parang kailangan i-journal nyo lahat. Yung bawat sandali, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo na ginagawa nyo sa isang araw. I-lista nyo po. Tapos pagdating nyo po sa gabi, humiga kayo, i-review nyo, evaluate ninyo kung ano yung nangyayari. Ay,
ganito pala ginawa ko. Sala na naman, sablay na naman yung ginawa ko. Ay, ano ba naman yun? Mas marami pala yung ginawa kong kasalanan yun kaysa sa kabutihan. Bukas di ko na ano ito. Parang gagawa ka ng checklist. Gumawa ka ng checklist na etong araw na to, ilipat mo doon sa kabila. Tingnan mo kung ginawa mo ulit. O meron naman panibago. And sana mabawasan the next day. Dapat po ganun. I-lessen po natin unti-unti yung kasalanan po natin. Lahat naman po tayo makasalanan eh. Yun nga lang po nakakatulig din po yung araw-araw, ganun at ganun, ganun ang lagi nyung ginagawa. Kahit po sa tao, matutulig sa inyo ang tao pagka paulit-ulit na ganun po ang ginagawa. Mananawa po ang tao na kayo po ay pagsabihan, na kayo po ay bigyan ng advices, na kayo po ay tulungan. Pagka ganun at ganun rin lang naman po ang ginagawa niyo. Mawawala na po kayo ng kausap, mawawala na po kayo ng malalapitan, mawawala na po kayo ng kakampi. But si God is na andyan. I-surrender mo yan. Ibigay mo lahat sa Kanya. Ibuga mo, isuka mo, idura mo. Hindi mo kailangan yan. Kasi hindi ka uusad. Or worse na mangyayari sa inyo pagka napraning ka, baka mag-commit ka ng suicide dahil wala ka na matakbuhan eh. Baka yun na ang pinaka-solution mo. Wala na nagmamahal sa akin. Pero kasalanan mo. Minsan po kailangan po natin tanggapin yung mga kasalanan po natin. Meron nga po dyan, nakatanatanggap ang kasalanan pero hindi naman po sinasaloob. Gagawin pa rin. May mga ganun po eh. Okay, so what else? Haunted. Diba? So, ngayon na nangyayari sa'yo, para ka minumulto, ikaw mismo natatakot na sa mga pinagagawa mo. No? At po kung sino lang po yung makaka-resonate na, no? Hindi ko po ito nilalahat. Kung sino lang po yung makaka-resonate dito sa reading na to. Pero for some reason talagang, bukod sa nati-threaten, ngayon po is talaga natatakot na po kayo. As in, may takot na po talaga. Dito po sa threaten, parang kaba pa lang eh. Dito, wala na. Ano na to? Parang, alam mo yon, since nandito po is memories, flashbacks, trauma, and side effects. So, nangyayari po dito sa inyo, same scenario ang nangyayari. Repetitive situations po ang nangyayari. Galing na po kayo sa from the past na ganyan ang nangyari. Umuulit na naman po ngayon. Anong meron? Kasalanan mo yun. Diba? Maybe you are too selfish, greedy, sakim, no? Ganid. And now is, andito ang karmic friends. For some of you, nagkakaroon ng secret competition, parang nakikipag-compete ka pa. Yun ang worst, no? Yun ang mahirap. Na parang andun na ngayon, wala ka nang contentment, tapos andito pa yung parang kinukumpara mo pa yung sarili mo sa mga nakikita mo sa labas, sa iba, sa nakakasama mo. Wag na wag mo i-compare ang sarili mo sa iba. Again, iba-iba po tayo ng buhay. Iba-iba po tayo ng tadhana sa buhay. May dumating man po mga biyaya sa atin, iba-iba rin po. Problema, iba-iba rin po. Pangalan na nga lang po natin, di ba, magkakaiba. So, hindi po tayo magkakapareho ng parehong problema. Halos similar, but not exactly the same. No? And for some of you, is andito yung meron mga third party. Oh, careful ka, kasi for some of you, is meron kulasisi ang inyong person. Naku, matuto ka makiramdam. Anything else? Yun ang mahirap. Ain't shit. Sabi. Ain't shit. So, parang alam nyo yun, andito yung you do your best, no? Para makita kung ano yung ikaw, no? Parang ang gusto mo dito is magkaroon ng clarity ang lahat. But still, andito parang hirap ka na makita yung pattern ng buhay mo and to change it for positive one, no? So, I think talagang yung faith mo dito is talagang napakahina, no? So, I think parang kung sa tutuusin, kung parang parang kailangan mo magpabinyag ulit sa pare. Alam mo yun?
Parang kailangan mo ng basbas sa pare. Para ikaw ay magkaroon ng kaliwanagan, no? Kung hindi ka rin lang marunong kumain ng sermon, ng advice, ng opinions ng ibang tao sa paligid mo, no? Which is talagang andun yung concern sa'yo, nagmamahal sa'yo. Parang kailangan mo ng isang counseling, no? Kailangan mo mayroong makausap talaga na talagang uupuan ka at ipaiintindi sa'yo ang bawat takbo ng buhay. Huwag naman sana umabot ng ganun, no? Ano din, kapain mo din ang sarili mo. Tanungin mo din ang sarili mo. And try to adjust, no? Uninterested. Kita mo, ngayon, parang ngayon, wala ka na rin interesado sa sa bagay-bagay. Parang wala ka ng kabuhay-buhay. Tamad ka na magkikilos. So, why? Maybe for some of you, talagang andito lubog na sa utang, andito yung halos pinoproblema na yung mga expenses, pati asawa, pinoproblema na rin, mga tipong gano'n, no? So, again, ang solution po talaga dito, kaya nga po meron tayong salitang, let go, let God. Pero pagka ganito pong let go, let God, kailangan nyo pa rin pong kumilos. Hindi ko po sinabing i-let go, let God nyo na parang kay God nyo na lahat iaasa. Ba? Galaw-galaw din. No? Hindi po nyo po pwedeng iasa lahat kay God. Tutulungan po kayo ni God. Iga-guide po kayo ni God. Pero hindi po siya ang gagawa. Kayo po ang nakaapak sa lupa. Kayo po ang kumilos. Kayo po i-guide lang ni God. Poproteksyonan niya po kayo. Sasamahan niya po kayo. Kung tama ba o mali ang gagawin ninyo. Do the work. And we have the dirty offer. So parang andito na rin yung minsan, ang likot na ng utak mo. No? Ang likot na ng utak mo, and for some of you dito, no, is parang, eto na yung way. No? Parang kaya gusto mong magkaroon ng third party, it's because of may pera ka napapala doon sa lalaki o sa babae. Dahil sa kawalan, nag-iisip ka na ng mga ganito. Salbahe. Pag yun. Huwag kayo maninira ng mga relasyon. Yan ang mangyayari. Carless. So, ibig sabihin po dito sa carless, kung wala man po kayong kotse, na kayo mawawala ng kotse, so kung meron kayong bahay, ibig sabihin po, mawawalan kayo ng bahay. If you own the house, or maybe andito po, hindi pa po bayad sa mga loan, housing loan, no? So, possible na hatakin po yan or batakin po yan, mga ganon. Kung meron naman kayong motor na hinuhulugan ngayon, batak din po yan, hindi na po mapapaino yan. Kung may kotse, yan, bawi din yan, hatak din yan. Kung kayo nangungupahan, palalayasin din kayo dyan. Ganun lang po, no? So, ang kailangan nyo po talaga dito is magpakalinis. Wag po natin gawing parang pinagtatakpan nyo po yung ugali ninyo na, ay, magdadasal naman ako magsisimba naman ako bakit ganito, ganyan. Ang tanong, paano ka ba magdasal? Saan ba galing? Sa bibig mo lang. Pero hindi mo isinasa isip, hindi mo isinasa puso. Kung ano yung mga sinasabi mo. Ano ba, nagdadasal ka ba ng tulog? Parang ganon. No? Okay, anything else? Kasi ang ending po nito, no, pag nag-continue po yung ganito, itong as a whole pa lang na to, ito pa lang to card na to sa inyo, at everyday ganito ang nangyayari, malamang po sa inyo, yung iba po sa inyo dito, no, again, hindi po lahat, pero tinatanong nyo na po, nagtatanong na po kayo kay God, bakit po ganito? Bakit po ganyan? Bakit po ganito? Yun po ang wag na wag nyong gagawin. Dahil ilang beses po kayong binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na kayo po ay tumino, kayo po ay binigyan ng opportunity na mabago po ang buhay ninyo. Pero sa maling paraan nyo po ito ipinasada. Maling paraan nyo po ito ginawa. Imbis na parang makatulong kayo sa kapwa, ang ginawa nyo, sinarili ninyo. Nagdamot po kayo, naglihim po kayo sa mga taong nangangailangan. Tumanggi po kayo sa mga taong naghihikahos, may karamdaman. May niloloko po kayo mga tao. Di ba? Anything else? Last 3 cards, please. Screenshot.
For some of you, nakukuhaan po ng mga ebidensya, no? Or may mga proof, yung mga nakapaligid po na tao sa inyo na kayo po is hindi nagsasabi ng totoo, na kayo po ay gumagawa lang ng kwento, na kayo po ay punong-puno ng kasinungalingan sa katawan. Legal issues. Okay, so for some of you is meron pong and for some of you is gumagawa ng mga fake accounts. Anong tawag dito? Dummy accounts. Especially sa mga FB, TikTok. No? Okay, so now isa dito ang screenshot which is the evidence, proofs, facts. No, so ibig sabihin po, meron pong nakukuha mga evidences na kayo po talaga is ganito. So hindi niyo na po maitatanggi. And that's why andito na po, umay na po ang tao sa inyo. Para pa kayo pakinggan at para po kayo gustuhin man kayong tulungan, pero parang alam niyo po yun from the word, sorry, nanggagago. No, sorry for that word, pero ganun na po ang dating. No? Yung mga taong tumutulong po sa inyo, ganun na po ang ginagawa niyo sa kanila. Doon na po tayo sa pinaka-worst na word na yun. Hindi na po uto-uto. No, sorry for that word, pero yun po totoo. No? So, now, dito po yung, for some of you, nagagawa pa mag-party-party, nagagawa pong magsaya, nagagawa pong mag-inom, nagagawa pong manigarilyo, nagagawa pong magpunta kung saan-saan, no? Para lang, alam mo yun, siguro ito yung way mo para makalimutan yung mga nangyayari sa'yo. Then, kinabukasan tayo, nga ulit. Diba? Mangangapa ka ulit. Mga ganon, diba? And now, we have the legal issues here. So, for some of you, maybe pupunta na po sa mga korte, may mga judge na kayo mga kinakausap, or maybe napupunta na sa mga police, sa mga barangay, for some documents, no? Maybe for some agreements. Yung mga ganun po. No? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito, ito pong first deck na ito is a very alarming, no? So, ang kailangan nyo lang po dito, the best thing na magagawa nyo po dito, hubaran nyo po yung sarili nyo. Tanggalin nyo po yung dark side ng sarili nyo. Ibato nyo na po kay God, ibato nyo na po sa hangin, ibato nyo po kay universe. Hindi nyo po deserve yan. Especially po kung andyan po yung mga tao talagang nagmamalasakit sa inyo. Yun nga lang po, parang bumitaw na dahil po naumay na po sa paulit-ulit na paggawa nyo ng kwento. Na kayo po yung victim, pero ang totoo, kayo po ang may gawa. Again, this is not, pwede pong sa inyo to collective, pwedeng ito isa person ninyo. Kayo na po ang mag-adjust kung kanino po tong reading na to. I'm not saying na this is only for you collective. I'm not saying that ito is para lang sa person mo. Kung sino naman po yung mga nakikinig dito ngayon, is kayo na po mag-adjust kung ito ba yung applicable sa inyo, or sa person ninyo, or sa kapitbahay ninyo, or sa kapatid ninyo. Okay? Yung mga may ganito pong pangyayari. For sure, may mga makaka-resonate po dito. A lot. Okay. So, let's see kung ano pa ang reading. Kung ano pa ang message sa inyo today. Okay, so let's see. Ito po yung mahirap balasahin. Kasi nga po napakalaki. Napakataba. Okay, so what else? Kunin ko lang po yung mga nakatiraya. Okay. Okay, so your first card is Shooting Star. Yes, you need to do this, no? Just like a shooting star, di ba? Bumubulusok ka, ganun ka, di ba? Ganun, bagsak agad yun. Kailangan nyo ng quick action. Quick, as in very quick. No? Para talagang mag-grant, no, yung mga wini-wish ninyo. No? Hindi nyo na po kailangan parang, kasi po ako talagang aaminin ko po sa inyo, si God po mismo ang magpapatunay yan, o kahit po yung mga anak ko. Palamura po ako noon.
Pero nung ako po'y talaga pong nag-surrender na kay God, talagang binigay ko na po yung sarili ko sa Kanya. Kinabukasan po, antemano. Hindi na po ako nagmumura. Nasa sa tao po ang pagbabago. Nasa sa iyo ang pagbabago or nasa person mo ang pagbabago. Kung gusto po talagang magbago, magbabago. No? Kailangan nyo lang din po maging dynamic. Kasi po pagka dynamic kayo, hindi kayo mapapakali. Parang alam nyo po, kailangan nyo po tapusin lahat. But, kailangan nyo po magkaroon din ng time management sa pagiging dynamic, especially sa work, sa mga task or missions ninyo. Kailangan po ganun. No? So, kailangan po parang kahit na dynamic po kayo, still you need to enjoy kung ano po yung ginagawa niyo. Parang hindi po kayo nape-pressure, hindi po kayo toxic. But sa nakikita po, makikita ni God dito kung toxic po kayo, pero kasi ito yung perseverance, determination na gusto niyo po mabago ang buhay ninyo. Tutulungan po kayo ni God pag-anin yan. Maniwala po kayo. Sa lahat po ng, sa bawat po kilos ng kamay ninyo, pagakbo ng paa nyo, na kung yung iba yon is talagang pagod na, pero ikaw, full of energy pa rin. Why? Kasi nandyan yung bas ni God sa iyo. Okay? And you have the sapphire. Ang ganda ng sapphire, oh. Diba? Huwag po kayo mawala ng hope. No? Na magbabago pa po ang buhay, ang takbo ng buhay. Always have hope and faith. No? Kasi ano naman meron ka naman itong tinatawag na kindness. No? Talagang mabait ka naman But, holy, yes, andito rin naman. But meron kang isang bagay na talagang hindi mo mabitawan. Na talagang ito yung naglulugmok sa'yo. Na ito yung parang nagpapabago ng behavior mo. Na parang from angel you turn into demon. Ganun may ganun ka personality. Hamak. So now is kailangan nyo po dito is just to rest and suspend mo yung mga hindi dapat na energy na nasa sayo. No? Parang deactivate mo yung mga ganyan. Yung mga hindi mo deserve. Yung mga hindi para sa'yo, deactivate mo lahat yan. Shut down. Mga ganun. And we have the book burning. Okay. So now is, andito yung, sa book burning, again, if meron po kayong, ito is, again, since nasa spiritual reading po tayo, no? Parang ang kailangan nyo po dito is for some of you is nagha-handle or meron po kayo mga maybe lihim na karunungan or maybe meron po kayo mga Latin prayers na hawak ngayon, which is ito yung nagpapalubog sa inyo. Maybe ito po mga pinagkukuha ninyo is not meant for you pa, or maybe it is from kaliwa, no, na ikaw is hindi ka naman kaliwa, na you are from God. Pero kasi alam nyo po, pag kayo po binigyan ni God, pag kayo po ay nakakita ng mga Latin, minsan po may mga turo po yan ng mga angels. Ayan, kunin mo yan, okay yan. Parang ganun yung bulong. Alam nyo, instinct, no? Makukuha nyo po yan. But, kung hindi pa po right time, huwag nyo pong ipilit. Huwag nyo pong ipilit. Mapapraning po kayo dito, sinasabi ko sa inyo. Marami na rin pong nabaliw sa mga Latin prayers, sa pinagpipilitan. Kasi nga po gusto nilang maging manggagamot, gusto nilang po maging healer, gusto nilang maging ganito, ganyan. Pero hindi po yun ang fit sa kanya Hindi po yung fit sa inyo. Hindi po yan fit doon sa person mo. So better kausapin mo rin yung si person mo. Diba? Ganun lang po. Huwag po natin i-embrace yung hindi po para sa atin pa this time. Especially po yung mga nandito. Bawa po kayo po yung nasa spiritual awakening na, yes, meron po kayong mga Latin prayers na napanimula. No? Pero wag nyo pong idaan agad sa mataas na antas. No? Ano lang, utay-utayin nyo lang po. Wag nyo pong i-reach agad yung pinakamataas na level. Puputok po ugat nyo sa ulo. Andiyan po yung mahihilo kayo, masusuka kayo. Hindi kayo mapagkakatulog. Parang ang tanda-tanda ng mukha ninyo. Ganyan po ang mangyayari pagka medyo nagmamadali po tayo sa orasyon. Nagmamadali po tayo na umangat yung kakayanan. Hindi po kayo aangat. Lulubog po kayo lalo. Hindi lang po sa mission ninyo as a healer, kundi po parang sa buo. Damay po pati pamilya, kabuhayan, damay. Kaya po mas maganda po talaga antayin po natin yung God's perfect timing. Kung talaga po ito is meant for us, then let's embrace it ng full. Pero pagka hindi po, huwag muna po. Antayin niyo po yung sign ng universe, ng ancestors ninyo, ng angels ninyo, ni God, bago po natin umpisahan. Okay? Hindi po tayo lagi ng basbas, lagi ko naman po sinasabi sa inyo.
Okay, so for the last card is the Birdcage. Ayan. Whew. And now you want freedom. Kasi yung bird dito, no, is nakakulong. So this is you, no, na nakakulong. Na parang gusto makawala ngayon sa senaryo, sa buhay mo na ganyan. Kasi ang pakiramdam mo talaga is andito ka sa imprisonment. You are too much isolated sa sitwasyon ngayon. Na parang dinaig mo pa, nakatali ka na nga, nakakulong ka pa. Kulang na lang is itali ka sa liig. Mga tipong ganon. Ganon ka ano yung buhay mo ngayon eh. No? So, the best thing you can do here is, alam niyo yun, maging ano po tayo, maging, wag po natin gamitin si God. Wag po natin gawing parang, ano ba tawag doon? Pagpapanggap na tayo po'y makadiyos. Wag po. Naku po, Diyos ko. Hindi niyo po alam kung ano po pwedeng mangyari pag ganito ang nangyari na ginagawa ng mga taong ganun. Na pinafront ang Panginoon, pinafront ang simbahan, pinafront ang pagdadasal para masabi pong kayo banal, pero ang ginagawa niyo po is puro kamalian, puro kasinungalingan, puro kabulaanan. No? Let's see. Ano pa po ba ang may bibigay ng message? Can I have 3 cards, please? The Moon. 8 of Wands. Last card, please. Ayun ka eh. Dito sa The Moon, nagtatalo talaga sa iyo ang kadiliman at ang kaliwanagan. No, parang alam niyo yun, masyado kang weak ngayon na parang ikaw mismo parang gusto mo na sumurrender. No? Kasi ang pakiramdam mo ngayon, no, dito sa 8 of Swords is, yun nga, parang sa Birdcage din, ano. Yun nga sinasabi ko sa'yo dito, nakakulong ka na dito, parang, pero habang nakakulong ka, nakatali ka. And lumabas din po yun dito sa 8 of Swords. No? Ano ka, too much, ano ka na, pressured, no, toxic, exhausted. Lahat na kinuha mo na, hakot award ka pagdating dito sa ganitong about kulong issues. No? So, wala ka ng movement, parang, hindi mo na lang kung paano ka mag-uumpisa, hindi mo na kung saan ka magsisimula at the same time, no? Kasi parang gustuhin mo mag back to zero, pero paano? Then this is the time na ibigay mo lahat, ipagkatiwala mo kay God. Kasi wala ka rin tiwala kay God eh. Kaya ganyan eh. Ibigay mo. Ako alam nyo sa totoo lang, kahit po inaaway ako ng asawa ko noon, pinatigil ako ng Panginoon mag-live selling for 3 months. Almost 3 months ako nag-stop. As in, hindi ako nakakatulong dito sa bahay noon. Pero yun yung utos niya eh. Manahimik ako. Wala akong ginawa kundi lang sa kwarto. Maliligo, kakain, higa. Ganon. Yun yung utos eh. Wala talaga. As in, inutil ako ng mga 3 buwan na yun. Pero nung ako po sinubukan ko na po, kasi po nagdadasal na po ako noon, nag-umpisa na po ako noon sa spiritual, mayroon na po akong mga lihim na karunungan, nagdadasal na po ako noon. So, sinubukan ko po ulit. Hanggang sa doon na po ako nakilala ng isang tao na nagpagamot sa akin na may kargang pong kulang. So, through live selling din po is nakilala ako. Hindi lang po dahil nagtitinda ako ng ukay-ukay at kung ano-ano pa. Sabon, anuman, ganyan. Doon po ako nag-discover, doon po nila nalaman na may kakayanan ako. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po, hanggang sa nabitawan ko na po si live selling. Alam niyo po yung sako-sako kong ukay, pinamigay ko lang po yun. Aanin ko pa yun. Parang sa akin that time, hindi na importante ang pera. Importante po is yung mga nangangailangan po ng pera noon, nakakilala ko, na pwede nilang ibenta or ipamigay, bahala na siya. Kung saan niya dadalhin yung ilang sako na ukay-ukay na yun, na talagang matitino. Na hindi ko na po naibenta. Kasi po nag-focus na po ako sa mission na ibinigay sa akin ng Panginoon. Okay naman po. So, inayos ko na po yung dati ko po parang butik itong garahe, itong terrace ko po. Ngayon po, gamutan area ko na po siya. Ando na po lahat ng santos ko.
Andun na po. Itong nandito ko po is small altar ko lang po to. Pero nandun po lahat yung malalaki kong santo. Ganun po si God eh. Kailangan po natin sumunod. Kailangan po natin magsakripisyo. Kailangan po natin maghirap. Kasi hindi naman po pwedeng puro sarap. Kahit po ako ay nakaranas din po ng kaginhawahan, still, may mga dapa pa rin po ako. Akala nyo po ba ang buhay ko is talagang very smooth? Hindi. Meron pa rin po initiation na binibigay sa akin si God. Meron pa rin po mga test yan na kailangan ko pong paglabanan na kasama siya. Ganun lang po yun. Lahat po ng laban dito sa mundo natin, kailangan lagi natin siyang kasama. Hindi po yung asawa ninyo, hindi po yung anak ninyo, hindi po yung kapatid ninyo, hindi po yung best friend ninyo, hindi po ang barkada ninyo. Si God lang po ang dapat nyong kasama dyan sa laban na yan. Kasi siya po magtutuwid at siya rin lang bibigay sa inyo ng idea kung paano nyo po susolusyonan yung mga ganyan. Wala na pong iba. Kasi yung pwede nyo pong mapulot sa iba na opinions, pwedeng kabaligtaran eh. Kasi may mga halong inggit. So lulubog po kayo lalo. Eh kung kay God kayo makikinig, kung si God, susundin nyo yung mga signs na binibigay niya sa inyo. Nasa matuwid po kayo. Aangat po buhay nyo. Magiging diretso po takbo ng utak ninyo. Hindi po yung nakikipag-usap kayo sa kapitbahay ninyo, sa asawa ninyo. Iikot pa eh. Mag-iisip ka pa eh. Iisipin mo, sundin ko ba ito yung desisyon ko? Parang mali ah. Parang ayun, ang dami mo na naman tanong. Pero pagka kay God, lahat po ng bibigay niya sa inyong signs, sagot, is talaga po nga, ikakakalma ninyo. Okay? So, humingi po ako ng patawad. Kasi po masyado pong emotional yung card. Yung reading po na, humingi po ako ng tawad. Pero this is a reality. Nangyayari po to sa buhay natin. Nangyayari po to sa buhay natin. Wala, be thankful kasi po wala pong kulang. But, this is a bad spirit, no? Na umaatake po sa inyo. Or your conscience as well. Mismong sarili niyo po kalaban niyo dito. Again, this is not only for collective. Pwede pong sa person mo to collective, sa mga kilala mo collective. It's not only for you. Depende sa inyo kung sino yung makaka-resonate. Okay? So, let us, pag-pray po natin yung taong ganyan, ano? Okay, so sa mga naka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell, and click na trend para po update kayo lagi sa ating reading. And so, sorry din po dahil hindi po ako nakapag-healing. Medyo busy lang po. At ganito po mga Lenten season. Talaga pong marami po akong iniisip. Marami po akong abubot na kailangan gawin. Especially po sa panggagamot. So, may mga ganito po akong reading but focus po ako sa healing. Marami po nagpapagamot ngayon eh. And especially po sa mga galing po sa malalayong lugar. Ako po yung humingi na po ng tawad sa inyo ngayon. So, medyo madilesen po ulit this month of March yung reading. But, don't you worry po kasi po lagi naman po kayo lagi nasa aking panalangin. Yun lang po, ako po yun, lubos po na nakikiusap sa inyo na ipagpatuloy niyo po panalangin sa Panginoon Diyos Ama. Dahil po sa hulit-huli, sa Kanya rin po kayo lalapit. Nang sa gano'n naman po, parang alam niyo po yun, magkaroon naman tayo ng problema. Hindi na po ganun kalala ang mararanasan. Hindi po ganun kasakit. Hindi po ganun kalalim ang mararanasan po natin. Laging totoo po tayo sa ating sarili. Okay? Close your eyes para po sa healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope.